sa kanyang karangalan, ulan at tapong at hangin. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sanginakpan. Magsiawit kayo at siya'y magdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ang pagdiriwang natin ng linggo ng Pentecostes. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumapag ang Espiritu Santo sa bawat apostol sa anyo ng dila ng apoy. Ito ang hudyat ng pagsilang ng bagong bayan ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit na ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudiyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Partia, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga nininirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudiyo at mga naaakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. Ikaw, Panginoong Diyos ko, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ng lupa. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila.
Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Subuin, oon ka na iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan, ang awit ng aking puso. Sana naman ay kalugdan habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Subuin, oon ka na iyong baguhin. Ang Espiritu ang siyang nagbubunsod upang ang lahat ay mapag-isa. Ang kanyang mga handog ay hindi dapat na magdulot ng pagkakahiwa-hiwalay, kundi pagkakaisa at kapayapaan sa mga pamayanan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibigat patnubay, sa aming mananahan ang tamis ng iyong buhay. Kinhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan ang buhay namit dangal. Marumit palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Alleluia, 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 alleluia.
bintang lang, kami iyong liwanagan. Sa linas ng pagmamahal, Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Di ko alam kung ako lang, pero sadyang gabi na, pero amoy araw pa rin tayo. Sa tindi ng init. Ano ba? Ako lang ba o sadyang mainit pa rin? No? Alas 6 na, mainit pa rin. No? So, hindi ko alam kung ito ba ay galing sa, no, isama natin sa dasal ang kaligtasan ng magpasa hanggang ngayon nasusunog pa rin ang parola. No, yung area, so mula kaninang hapon ay hanggang ngayon. No? Hindi ko alam kung buong parola na ba ang natutupok, no? Pero sana po ang kaligtasan ng mga naninirahan dito at ang gobyerno ay magkaroon sana ng maayos na pamamalakad sa kung paano po asikasuhin ang mga nasunugan, kung saan sila titira, yung mga pansamantalang shelter. Kaya kailangan natin ng tulong ng Espiritu Santo. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes. Ito rin ay tinuturing ng simbahan ng pagsisimula o sabihin nating birthday, no, ng simbahan. Dahil kung maalala po ninyo, nung nakalipas na linggo, bago po umakyat si Jesus sa langit, itinagubilin niya sa kanyang mga alagad na sila ay maghintay muna sa pagdating ng Espiritu Santo na siyang magiging patnubay o gabay nila para malaman nila kung ano ang katotohanan, lalo tigit na sila ay binigyan ng katungkulang magpahayag, magsalita ng mabuting balita. Kaya, no, ang isang bagay po na kailangan natin mapagnilayan, yung bang ano ba at paano ba natin makikilala ang Espiritu Santo. Kasi kung halimbawa po, ang Ama, ang Diyos Ama, ay naririnig nung mga unang panahon, naririnig ng mga pinipili niya na kausapin. Ang Diyos Anak, ito ay nakita nila, nahawakan nila. Pero ang Diyos Espiritu Santo, mararamdaman lang. Hindi maririnig, hindi makikita,
pero nandiyan dyan, gumagabay. Simula pa sa mga naunang alagad at magpasa hanggang ngayon, nananatiling nagiging patnubay at gabay. So ngayon, paano natin malalaman kung sumasa atin ang Espiritu Santo? Maraming espiritu, pero hindi lahat ay mabuting espiritu. Hindi lahat ay Espiritu Santo. Maraming espiritu lang, lalo tigin, mayroon ding masasamang espiritu. Ngayon, mula sa mga pagbasa, makikita natin, matututunan natin na umiiral at pinaiiral natin ang Espiritu Santo kung, ito po, sa unang pagbasa, ang sabi po dito, nang lumapag ang Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy sa mga alagad, sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika at ito ay naiintindihan, nauunawaan. Kaya nga sabi ng ibang mga sa ibang mga bansa, di ba salita natin ang kanilang sinasalita? Paano nila nagagawa yan? At bakit natin nauunawaan sila? So, naririyan ang Espiritu Santo kung mayroong pagkaunawa. Naririyan ang Espiritu Santo kung nagkakaroon tayo ng pagkakaintindihan. Kaya ang taglay ng Espiritu Santo, ang dulot ng Espiritu Santo ay pag-unawa. Sabihin nyo nga po, pag-unawa. Yan. Lalo pa, no, marami po dito ngayon ay mga miyembro ng mga charismatic community na tinuturing, no? Kaya mag-ingat-ingat po, no, yung mga charismatic natin. Minsan nagiging asthmatic na kayo, ha? So, charismatic kasi kailangan buhay na buhay. Walang organisasyon o walang isang samahan na matamlay. Kung naririyan ang Espiritu Santo, masigla, masaya. Kahit na nagkakaroon ng mga pagsubok, pero masigla pa rin at masaya pa rin. Dahil lalo tigid, nagkakaunawaan, naiintindihan. Nagkakaintindihan ba kayo? Ang minsan kasi, no, ang kadalasan, bakit nagkakaaway-away? O kaya, bakit nagkakaroon ng division? Kasi hindi nagkakaintindihan. Kahit napakagaling ng magsalita, hindi pa rin nagkakaintindihan. O, pakitanong nga yung katabi, naiintindihan ba ako? Kasi minsan, di ba, may marami pabida, di ba? Pabida lang. Hindi ka na naiintindihan. Kung sa tingin mo, wala na nakakaintindi. Yung konteksto po, ano? Kasi minsan, ginigiit lang natin kung ano yung gusto natin. Iginigiit natin kung ano yung gusto nating sabihin. Pero kailangan mo ding i-check, naiintindihan ba ako? Baka masyadong highfalutin yung aking ginagamit na salita. Baka napakaganda masyado ng aking pong mga sinasabi. Hindi naman naiintindihan. Kaya sabi ko, no, sa mga charismatic, ha, ingat-ingat kayo, ha. Minsan meron pa kayong sinasabing, ano ba yan? Ano yan? Ha? Yung siyam, gano'n? Ano tawag doon? Tongues. Gift of tongues. Kaya minsan po, no? Pag may mga gano'n, sabi dito, naiintindihan. Kapag nagsalita ang Espiritu Santo, naiintindihan. Sabi, hindi ka naman naiintindihan yung tapos tutumba kayo, di ba? Ano? Tutumba kayo. Hindi ka naman naiintindihan yun. Eh, ang sabi dito, malinaw naman, nauunawaan kapag nagsasalita. Ano ba yun? Ilonggo ba yun? Hindi naman malambing. Cebuano ba yun? Latin ba yun? Hebrew ba yun? Hindi naman. Kaya,
konting ingat, ha? Minsan, kala natin, Espiritu Santo. So, yun yung titingnan mo, ha? Naiintindihan ang Espiritu Santo. Kaya nga, kung babalikan natin, ang sabi ni Kristo, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, siya ang magtuturo sa inyo para malaman ninyo ang katotohanan. So, naunawaan. Naintindihan ba ako? Baka mamaya hindi rin ako naintindihan, no? Ikalawa, sabi sa ikalawang pagbasa, maraming kaloob, iba't iba, pero maraming kaloob. Kaya nga maraming Christian communities, maraming charismatic communities, kasi nga iba't iba ang kaloob. Maging sa simbahan natin, iba't iba ang ginagampan ng role. Kailangan mo din i-acknowledge yan. Pero yung magkakaiba, pero nagkakaisa. Kung nakikita natin yan, ibig sabihin, naririyan ang Espiritu Santo. Pero kung magkakaiba tayo, pero divided tayo, baka masamang espiritu ang nangunguna sa atin. Kaya nga, kailangan mo din alamin ano ang biyaya, ano ang regalong ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. May kanya-kanyang karisma. Alam nyo, no, lagi ko pong pinapaalala sa mga nandito na, no, sa simbahan. Kasi minsan, miyembro na ng AP, miyembro pa ng lector, miyembro pa ng choir, miyembro pa ng taugama, miyembro pa ng... lahat na lang member, no? Alamin mo kung saan talaga, ano talaga yung karisma na ibinigay sa iyo. Kasi kung lahat kukunin mo, napaka-swapang mo naman. Ikaw lang biniyayaan. Bigyan mo naman ng pagkakataon yung iba. Kaya minsan, hindi tayo nagiging effective kasi nga baka hindi tayo dyan. Yan, nami-misunderstood minsan, no? Father naman, ayaw eh. Buti nga, active kami. Diba? Kaya nga minsan, active nga, pero ikaw naman ang pinagmumulan ng kaguluhan. O active nga, so hindi rin effective. So kailangan mo lang matukoy, ano yung karisma mo, kaya nga yung iba, couples for Christ. O di dyan ka mag-focus, kung dyan ka tinawag, dyan. O kung ikaw ay single, di dyan ka muna. Ikaw ay handmaid, ano pa ba? El Shaddai, Diyos ko day, ano pa ba? Ano ba isa? Love flock, no? Love flock. Di yun kasi, kung Tuesday, love flock ka. O Wednesday, El Shaddai ka na naman. Ano, wala ka bang magawa? Baka mamaya hindi rin natin ina-acknowledge, di ba, yung galaw at kilos ng Espiritu Santo. Na parang bang gusto pa natin, lahat na lang ng brilyante, gusto mo nasa yung kamay. Pangatlo, na napakahalaga, na ibinigay ito sa atin, pinangako ito ng ating Panginoong Jesucristo, ang isang taong nagtataglay ng Espiritu Santo. Tandaan niyo po sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ebanghelyo, sila ay nang hiningahan sila ni Jesus. Okay? Pag sinabing hininga, hangin, no ba? Espiritu Santo. Pakihingahan nga yung katabi ninyo kung Espiritu Santo yan o ano. Tandaan niyo po mahalaga ito Sabi ni Kristo, ang patawarin ninyo ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo pinatawad, hindi nga pinatawad. So ang dulot ng Espiritu Santo, nagbibigay sa atin ng kakayahang magpatawad. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, magpatawad ka na.
nasa sa iyo pa rin, di ba? Kasi kaya mo, kakayanin mo, kasi kung tayo lang, di talaga natin magagawa. Kaya nga mayroong tulong ang Espiritu Santo para makaya natin magpatawad. At mas piliin natin magpatawad. O pwedeng hindi ka magpatawad kasi kaya mo rin gawin yan. Kasi sabi nga, ang patawarin mo, pinatawad na. Ang hindi mo di nga pinatawad, pero responsibilidad mo kung hindi ka magpapatawad. So may pag-unawa, may pagkakaisa, at pagpapatawad. Kaya sana po, lagi nating tawagin at tingin ang Espiritu Santo nang sa ganon ay mas mapunta tayo sa tamang direksyon. Amen? Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng sambayan ng Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ay nahayag ang iyong habag at pinagkaisa kami sa iyo at sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katuwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay humaharap sa isang mahirap na sangandaan. Nakikita namin ang pagsasaisang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan at ang pagkakahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkakatiwalaan ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan at habag. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan upang kumilos ng may masusing pag-unawa, lakas, upang magtiyaga ng may dangal, at kababaang loob na hindi maghangad ng paghihiganti, kundi kabanalan, hindi personal na adhikain, kundi ang pangkalahatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot, kapalit ang pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagkasiphayo at pagkakahati-hati na pahinain ang aming pag-asa ng aming bayan. Inaamin naming madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan, tuwing pinipili namin ang kaginhawahan kapalit ng konsyensya, takot kapalit ng tapang, at kawalang pakialam kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami mula sa kawalang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos,
mula sa pagkakahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasiphayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal, itaguyod ang katarungan na may habag, at maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo-sundo. Tanglawan mo ng iyong liwanag ang aming bayan. Isaayos muli kung ano ang nawasak, pagalingin kung ano ang nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi ipinagpapalit ang katotohanan sa kaginhawahan, hindi isinusuko ang kabutihan sa takot, maging banal na pagkakataunawa ito ng pagbabagong loob at pagpapanibago ng aming bansa, upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng iyong makaamang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayan ng Pilipino at Reyna ng Kapayapaan, gabayan at ipanalangin mo palagi kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Maupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, puspusin mo sa pagbabasbas ng Espiritu ang mga alay na ito upang makapakinabang ang iyong sambayanan sa paglingap mong sumasagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos sa bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilika na nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nagpupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Namatay ang anak, nabuhay bilang Mesias, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlayin na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sumasakin ang
Lumuhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay, buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat para sa ilang pabatid. Una, taos-pusong pasasalamat ng parokya sa ngalan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong, para sa lahat ng grupo, individual at pamilya na naging bahagi, tumangkilik, nakibahagi at sumuporta sa pagdiriwang ng Pistang Bayan ng Gagalangin sa karangalan ng ating pintakasing San Jose. Ang Diyos nawa ang magbalik sa inyo ng hustong takal na mga biyaya sa inyong kabutihang loob na pagagapay sa ating parokya. Ikalawa, sa May 30 ay gaganapin ang Santa Cruzan dito sa ating parokya sa ganap na ika-4:30 ng hapon. Para sa mga interesadong lumahok, makipag-ugnayan lamang kay Brother Jackson Inco o sa sinumang kasapi ng Parish Pastoral Council. At panghuli, ang Handmaids of the Lord ng ating parokya ay magkakaroon ng Christian Life Program simula June 6 taong kasalukuyan mula ika-1 hanggang ika-5 ng hapon sa second floor ng Padre Pedro Pajarillo Pastoral Formation Center. Para sa lahat ng nagnanais lumahok, magpatala lamang sa booth sa may patio ng simbahan. Maraming salamat po. At sa bahaging ito, maaari na po tayong pumila para sa pag-aalay ng bulaklak. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos sa sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya ay siya nawang magpanatiling
kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo kayo sa kapayapaan. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.